Kung ikaw ay isang senior citizen dito sa Pilipinas o kung mayroon kang magulang, lolo, lola o kamag-anak na nasa edad na, pakinggan mo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay. May isang panukala sa Kongreso ngayon na, kung magiging batas, ay magbibigay ng 2,000 piso bawat buwan sa lahat ng senior citizen sa buong bansa. Hindi lang sa ilan, hindi lang sa mahihirap, sa lahat. At ang pangalan ng panukalang batas na ito ay House Bill 5068. Maraming senior citizens ang hindi pa nakakaalam tungkol dito. At maraming pamilya ang hindi alam kung paano ito makakaapekto sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman, sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman kung ano ang House Bill 5068, sino ang makikinabang, ano ang kasalukuyang katayuan nito sa Kongreso, at kung ano ang maaari ninyong gawin ngayon para maging handa. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang House Bill 5068 at saan ito nanggaling. Ang House Bill 5068 ay isang panukalang batas na inihain sa Kamara de Representantes ng Pilipinas. Ang layunin nito ay simple at malinaw. Magbigay ng 2,000 piso bawat buwan na social pension sa bawat senior citizen ng Pilipinas na may edad 60 taong gulang pataas. Ngayon, bago ka masyadong masabik, mahalaga na maunawaan mo ang pagkakaiba ng isang House Bill at isang batas. Ang isang House Bill ay isang panukala pa lang. Kailangan pa itong dumaan sa maraming proseso, sa Kamara, sa Senado, at sa huli, kailangan pang pirmahan ng Pangulo bago ito maging opisyal na batas. Pero ang katotohanan na ito ay isinumite na at aktibong pinag-uusapan sa Kongreso ay malaking hakbang na at nagpapakita na may mga mambabatas na nagsisimula ng magtulak para sa mas malaking tulong sa ating mga matatanda. Kung ikukumpara mo ito sa kasalukuyang programa ng gobyerno, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ng DSWD, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Sa kasalukuyan, ang social pension ng DSWD ay 1,000 piso bawat buwan at hindi ito para sa lahat ng senior citizens. Para sa programa ng DSWD, kailangan mong mapatunayan na ikaw ay isang indigent o isang taong walang sapat na kabuhayan, walang regular na pensyon mula sa SSS or GSIS, at walang pamilyang kayang suportahan ka. Ang House Bill 5068 ay ibang-iba sa ito. Ang panukala ay nagtatayo ng konsepto na ang bawat senior citizen, anuman ang kanyang katayuan sa buhay, ay may karapatang tumanggap ng 2,000 piso bawat buwan. Ito ay tinatawag na Universal Social Pension, isang benepisyo para sa lahat, hindi lang para sa mga pinakamahirap. Isipin mo ito, kung ikaw ay isang retirado na may maliit na SSS pension at kung ang House Bill 5068 ay magiging batas, posible na makatanggap ka pa rin ng 2,000 piso na dagdag sa iyong buwanang kita. Para sa isang lolo o lola na ang buong kinita sa isang buwan ay 3,000 piso lang mula sa SSS, ang dagdag na 2,000 piso ay halos 67% na pagtaas. Malaki iyon. Napakalaking bagay iyon para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga. Sino ang maaaring makikinabang kung ang House Bill 5068 ay magiging batas? Ayon sa panukala, ang target na benepisyaryo ay ang lahat ng Filipino senior citizens na may edad 60 taong gulang pataas. Iyan ang pangunahing kondisyon. Walang requirement na indigent o mahirap. Walang requirement na walang ibang pensyon. Ang konsepto ay universal. Ibig sabihin, sakop ang lahat. Kung ikaw ay isang retirado ng GSIS na may buwanang pensyon, posibleng makinabang ka pa rin. Kung ikaw ay isang SSS pensioner, posibleng makinabang ka pa rin. Kung ikaw ay isang senior citizen na hindi kailanman nagbayad ng SSS o GSIS dahil nagtatrabaho ka sa sarili mo or sa abroad, maaari kang makinabang. Ang layunin ng panukalang ito ay walang maiwan. Ito ay napaka-importante lalo na para sa milyon-milyong senior citizens na ngayon ay wala pang anumang social pension. Ayon sa mga datos, mayroong humigit kumulang 9 milyong senior citizens sa Pilipinas. Pero ang kasalukuyang programa ng DSWD ay hindi nakaaabot sa lahat ng ito dahil maraming hindi kwalipikado dahil sa income o pension na dati nilang natanggap. Ang House Bill 5068, kung naaprubahan, ay maaaring magbukas ng pinto
para sa mas maraming matatanda na makatanggap ng tulong sa kanilang huling mga taon. Ngayon, mayroon ding isang mahalagang bagay na kailangan mong malaman. Kahit ang isang senior citizen ay kasalukuyang tumatanggap ng ₱1,000 mula sa DSWD Social Pension, ang House Bill 5068 ay nagmumungkahi ng mas mataas at mas malawak na saklaw. Hindi pa malinaw kung paano eksaktong ito ay ipapatupad kasabay ng existing na programa ng DSWD, pero ito ay isa sa mga bagay na pinag-uusapan pa rin ng mga mambabatas. Manatili sa video na ito dahil sasabihin ko sa inyo ang status ng bill sa Kongreso at kung paano kayo makakatulong para mapabilis ang pagpasa nito. Ito ang tanong ng lahat. Kailan ito magiging batas? Ang katapatan, ang proseso ng pagiging batas ay hindi mabilis sa Pilipinas o kahit saan sa mundo. Ang isang House Bill ay dumadaan sa maraming yugto. Una, kailangan itong maipasa sa Kamara de Representantes. Pagkatapos, kailangan itong maipasa sa Senado, madalas na may mga pagbabago o amendments. Pagkatapos, kung mayroong pagkakaiba sa bersyon ng Kamara at Senado, kailangan ng Bicameral Conference Committee para pagsamahin ang dalawa. At sa huli, kailangan ng pirma ng Pangulo. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit ilang taon. Pero huwag mawala ng pag-asa. Ang katotohanan na ang House Bill 5068 ay naisampa na at aktibong pinag-uusapan ay nagpapakita na may mga mambabatas na sineseryoso ang kapakanan ng ating mga matatanda. At sa loob ng ilang taon, nakita natin na parehong Kamara at Senado ay nagpapakita ng interes sa pagpapalawak ng social pension coverage sa bansa. Siya bukod dito, mahalaga ring malaman na ang panukalang ito ay hindi nanggagaling sa wala. Ito ay bahagi ng mas malaking kilusan ng mga mambabatas at advocacy groups na nagsasabing ang ating mga senior citizens ay karapat-dapat sa mas matandang antas ng suporta mula sa gobyerno. Sa ibang bansa sa Asia, ang Universal Social Pension ay karaniwang katotohanan na. Ang Pilipinas ay nagsisimula nang matanggap ang mensaheng ito. Kung gusto mong malaman ang pinakabago at pinaka-updated na status ng House Bill 5068, ang pinakamahusay na gagawin mo ay bisitahin ang opisyal na website ng Kamara de Representantes ng Pilipinas o subaybayan ang mga opisyal na pahayag mula sa iyong kinatawan sa Kongreso. Huwag maniwala sa mga chismis o hindi beripikadong impormasyon sa social media. Ang pinakamaasahang pinagkukunan ng impormasyon ay ang mga opisyal na channel ng gobyerno. Ngayon, maraming tao ang tinatanong, kung hindi pa batas ang House Bill 5068, bakit ako mag-aabala ngayon? Ang sagot ko sa inyo ay ito, ang pagiging handa ay hindi kailanman pag-aaksaya ng oras. Narito ang ilang praktikal na hakbang na maaari mong gawin ngayon para matiyak na ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay handa na kapag ang benepisyong ito ay naaprubahan na. Una, siguraduhin na ang iyong Senior Citizens ID ay valid at updated. Ang Senior Citizens ID ay ang pangunahing dokumento na magpapatunay ng iyong kwalifikasyon bilang isang senior citizen. Kung wala ka pang Senior Citizens ID, pumunta sa iyong lokal na Office for Senior Citizens Affairs or OSCA sa iyong lungsod o munisipalidad. Ang proseso ay libre at karaniwang simple. Kailangan mo lamang ng iyong birth certificate o anumang dokumento na nagpapatunay ng iyong edad at pagka-Pilipino. Pangalawa na, tiyakin na ang iyong mga personal na record ay tama at updated sa lahat ng ahensya na kaugnay mo. SSS, GSIS, DSWD, at PhilScience o ang National ID System. Kung may mga pagkakamali sa iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, o address, ang mga iyon ay kailangan mong itama ngayon bago pa man mag-apply sa anumang bagong benepisyo. Ang mga ganitong pagkakamali ay madalas na dahilan ng pagkaantala ng mga benepisyo. Pangatlo, kung hindi ka pa nakaka-register sa PhilSys or Philippine Identification System, subukan mong magreklamo sa iyong pinakamalapit na PhilSys Registration Center. Ang isang valid na national ID ay magiging napakahalaga sa lahat ng future na transaksyon sa gobyerno, kabilang ang pag-avail ng social pension. Pang-apat, kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng DSWD social pension, tiyakin na ang iyong impormasyon sa DSWD ay kumpleto at updated. Ang mga benepisyaryo ng DSWD na regular na nag-a-update ng kanilang record ay karaniwang mas madaling na proseso kapag mayroong mga pagbabago sa programa.
Panglima, pag-usapan ito sa inyong barangay official o lokal na OSCA. Ang mga opisyalis ng barangay at ng OSCA ay karaniwang unang nakakaalam ng mga update sa mga programa para sa senior citizens. Ang pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa kanila ay maaaring makatulong sa inyo na makatanggap ng maagang impormasyon. Kung ikaw ay naniniwala na ang ating mga senior citizens ay karapat-dapat sa mas malaking suporta mula sa gobyerno, may mga bagay kang maaaring gawin para tulungan ang pagpasa ng House Bill 5068. Ang pinakadirektang paraan ay ang makipag-ugnayan sa iyong kinatawan sa Kongreso. Maaari kang sumulat ng liham, mag-email, or bumisita sa kanilang opisina at ipahayag ang iyong suporta para sa panukalang batas na ito. Ang mga mambabatas ay naririnig ang tinig ng kanilang mga botante at kung maraming tao ang nagpapahayag ng suporta para sa isang partikular na batas, ito ay nakakaapekto sa kanilang desisyon. Maaari ka ring ibahagi ang impormasyon tungkol sa House Bill 5068 sa iyong mga kaibigan, pamilya at komunidad. Ang mas maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Mas malakas ang boses ng mga nagtataguyod nito. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kamag-anak at kakilala na may senior citizen sa kanilang pamilya. Hardmatchy ka ring suportahan sa mga organisasyon ng senior citizens sa iyong lugar na aktibong nagtataguyod para sa mas mataas na social pension. Ang mga organisasyong ito ay madalas na may direktang linya sa mga mambabatas at maaaring maging mas epektibo sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga matatanda at syempre manatiling informed. Huwag hayaang lumipas ang mahahalagang balita nang hindi mo nalalaman. I-subscribe sa mga mapagkakatiwalaang channel na nagbibigay ng updated na impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno. I-on ang inyong notifications para hindi kayo makaligtaan ng mga mahahalagang update. Bago tayo magtapos, hayaan akong buodin ang lahat ng natutunan natin ngayon. Ang House Bill 5068 ay isang panukalang batas sa Kamara de Representantes na nagmumungkahi ng 2,000 piso buwan ng social pension para sa lahat ng senior citizens ng Pilipinas na may edad 60 pataas. Hindi ito katulad ng kasalukuyang programa ng DSWD na may eligibility requirements. Ang layunin ng House Bill 5068 ay universal na saklaw, ibig sabihin para sa lahat. Hindi pa ito batas. Dumadaan pa ito sa proseso ng Kongreso. Pero ang katotohanan na ito ay aktibong pinag-uusapan ay isang positibong senyales para sa lahat ng senior citizens ng bansa. Ang pinakamainam na magagawa mo ngayon ay maging handa. Siguraduhing updated ang iyong Senior Citizens ID, tama ang iyong mga record sa SSS, GSIS, ang DSWD, at nakaregister ka na sa PhilSys. Makipag-ugnayan sa iyong barangay at lokal na OSCA para sa pinakabagong impormasyon at ipahayag ang iyong suporta sa iyong kinatawan sa Kongreso. Ang ating mga senior citizens ay nagtatrabaho ng mabuti sa kanilang buong buhay para itayo ang bansang ito. Karapat dapat silang mabuhay ng may dignidad at seguridad sa kanilang mga huling taon. At ang mga batas tulad ng House Bill 5068 ay isang hakbang patungo sa ganoong kinabukasan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa aming channel. I-on ang inyong notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na update tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno na maaaring makaapekto sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. At ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na may senior citizen sa pamilya dahil ang impormasyon ay ang pinakamabisang tulong na maaari nating ibigay sa isa't isa. Hanggang sa susunod, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Salamat sa pakikinig.